Breaking news mga kababayan, Israel hindi na nakapagtimpi, nagdeklara ng giyera kahit wala ang US. Hanggang sa susunod na buwan, yan ang huling deadline na ibinigay ni Pangulong Donald Trump sa bansang Iran para tapusin ang deal. Kung hindi mapapapayag ang Iran sa gusto ng US hanggang sa susunod na buwan, isang matinding bangungot umano ang kakaharapin nito. Kailangan natin ng kasunduan. Kailangan natin ng kasunduan dahil kung hindi, magiging napaka-traumatic nito. Napaka-traumatic. Ayokong mangyari yon, pero kailangan natin ng kasunduan. Dapat nung una pa lang gumawa na sila ng kasunduan nang matikman nila ang Midnight Hammers. At magiging napaka-traumatic nito sa Iran kapag hindi sila gumawa ng kasunduan. Kita nyo, kung hindi sila gagawa ng deal, ibang usapan na yon. Pero maganda naman yung naging pulong namin kahapon ni Bibi Netanyahu at naiintindihan naman niya. Pero nasa akin pa rin talaga kung ang deal ay magiging patas at napakaganda para sa Iran. Kung ganun, sa palagay ko napakahirap nito para sa kanila. Sa palagay ko hanggang sa susunod na buwan, parang ganun. Dapat nga agad-agad eh. Dapat bilisan na nila ng husto. Pero mahigpit ang paninindigang binitiwan ng rehimen sa Iran. Hindi daw sila yuyuko sa mga sobra-sobrang demand ng Estados Unidos. Sa ika-47 anibersaryo ng Islamic Revolution sa Iran, ganito ang sinabi ni Iranian President Masoud Pezeshkian. Tapat tayo sa mundo at sa sarili nating mga mamamayan. Hindi tayo naghahangad ng sandatang nuklear. Paulit-ulit na natin itong sinasabi at handa tayo sa anumang inspeksyon o pagsusuri. Dahil sa mga sinasabi ng Amerika at Europa na buo ang isang malaking balakid ng kawalan ng pagtitiwala na siyang nagpapahirap ngayon sa pag-usad ng negosasyon. Hindi magpapasakop ang Iran sa kanilang labis na mga kahilingan. Hindi rin ito aatras sa harap ng kawalan ng katarungan at pananakop. Kung matatandaan, may tatlong demand na hinihingi ang US sa Iran. Una, ang ganap na paghinto ng ambisyong nuklear nito at pagtigil ng pagpaparami ng uranium. Pangalawa, paglilimita sa mga ballistic missile production ng Iran. At pangatlo, paghinto ng pagbibigay suporta sa mga proxy gaya ng mga Hezbollah, Houthi, Hamas at mga milisya sa Iraq. Pero sa tatlong kondisyong ito, isa lang ang gusto ng Iran na pag-usapan, ang paghinto ng nuclear project. Gustong siguruhin ng Iran na hindi mapag-uusapan ang tungkol sa mga ballistic missiles at sa mga proxy. Meron kasing mga ugong-ugong na bukod sa pagdating ng mga materyales mula sa China para sa pagbuo ng mas marami pang ballistic missiles, patuloy pa din daw ang daloy ng milyong-milyong dolyar na suporta ng Iran para sa rehabilitasyon ng kanilang mga proxy gaya ng Hezbollah. Batay sa report, ilan sa mga foreign diplomats ng Iran, kabilang na ang mismong foreign minister at ang secretary ng Supreme National Security Council, ay bumiyahe patungong Lebanon para maghatid ng daan-daang milyong dolyar sa grupong Hezbollah. Kaya naman kahapon, bumisita si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House at iginiit nito kay Pangulong Trump na dapat isama ang dalawang nabanggit na issue sa nagaganap na negosasyon, ang paglilimita ng ballistic missile production at ang paghinto ng suporta sa mga proxy. Maliban sa paninindigan na hindi sila yuyuko sa mga sobra-sobrang hinihingi ng Amerika, ipinakita din ng Iran ang kanilang pagbatikos kay Pangulong Trump sa pamamagitan ng pagsusunog sa larawan ni Baal, isang demonikong Diyos-Diyosa na binabanggit sa Biblia kung saan sinusunog at iniaalay ng mga sinaunang pagano sa Israel ang kanilang mga panganay na anak. Ang effigy ni Baal ay nilalarawan ng isang demonyong may sungay na may Star of David sa noo. Sa ilalim nito ay may isang pentagram at ang numerong 666. Ayon sa rehimen, larawan daw ito ng pagkabulok ng moralidad sa kanluran, satanismo, kabulukan ng mga politiko at mga madidilim na ritual na ginagawa daw nila ng lihim. Ang pagsusunog ng nasabing effigy ang naging sentro ng pagdiriwang ng anibersaryo at nagpapakita umano ng malakas na pagkondena ng rehimen sa Estados Unidos at sa mga bansang kaalyado nito. Kung matatandaan,
lumutang ang pangalang Baal sa issue ng kontrobersyal na Epstein Files na yumayanig ngayon sa Estados Unidos. Ang pangalang Baal ang ginamit ni Jeffrey Epstein sa kanyang bank account sa JP Morgan. Batay din sa mga dokumentong inilabas ng Department of Justice, ilang beses na lumutang ang pangalan ni Pangulong Trump sa mga emails ni Epstein at ng kanyang mga kasabwat. Maliban dito, naglatag din ang mga otoridad ng Iran ng mga kunwa-kunwariang kabaong na may bandila ng Amerika at pangalan ng matataas na military officers ng US bilang simbolo yan ng kanilang babala kung sakaling sumiklab ang digmaan sa mga susunod na araw. Ayon kasi kay Iranian Supreme Leader Ali Khamenei, posibleng humantong sa isang regional war ang gulo kung sakaling lumala ang tensyon. Naglabas din ang Iran ng isang dokumentasyon kung saan ipinapakita ang mga senaryo at strategy na gagawin nila kung sakaling maganap na ang gera. Batay sa dokumentong inilabas nila, sa oras daw na umatake ang US sa mga nuclear at military sites ng Iran, agad daw silang gaganti at susundan ito ng isang counter-missile barrage sa mga US bases sa region. Sinabi din sa dokumento ang mga underground infrastructures at mga command network para tuloy-tuloy umano ang pagganti ng Iran. Ang plano, saturation strategy, kung saan malalaking bugso ng mga ballistic missiles at mga drones ang papakawalan hanggang sa mapagod daw ang mga Patriot missile defense system ng Amerika. Yan ay habang pinaiinit naman ng mga proxy ang labanan sa iba't ibang front. Sa ilalim ng planong ito, palalawakin ng Hezbollah, ng mga Houthi sa Yemen at ng mga milisyang Iraqi na kaalyado ng Iran ang kanilang mga pag-atake. Kapag naging matagumpay ito, tiyak na malilihis ang atensyon ng Estados Unidos palayo mismo sa Iran. Kinumpirma ang senaryong ito ng isang impormasyon mula sa Yemen na may plano daw ang Houthi na atakihin ang Israel at ilang mga barko ng US sa Red Sea at Arabian Seas. Dagdag pa ng naturang impormasyon, nagsimula na rin daw ang mga Houthi na ilipat ang kanilang mga missiles at drones para paghandaan ang pag-atake nila sa mga property ng Estados Unidos. Kabilang din sa mga plano ng Iran ay ang pagkokontrol at paghihigpit sa Strait of Hormuz mula sa mga international shipping lines na dumadaan sa nasabing ruta. Layunin nito na guluhin ang market. Sa katunayan, sinampulan na nila ito kamakailan lang nang harangin ng puwersa ng Iran ang dalawang commercial tanker na naglalayag sa nasabing ruta. Inakusahan ng Iran ang mga nasabing barko na sangkot daw sa malawakang pag-smuggle ng langis sa Farsi Island. At nang masabat ito, tinatayang umaabot sa 1 milyong litro ng langis ang nakumpiska, habang ang 15 crew members nito ay agad na ikinulong. Hanggang sa ngayon ay hindi pa natutukoy ang bansang pinanggalingan ng nasabing mga barko. Halos ganito din ang ginawa ng Iran sa isang barkong pag-aari naman ng US, ang MV Stena, kung saan 2 gunboats at isang helicopter ng Iranian Navy ang bumuntot dito. Isang Iranian Mohajer drone din ang sumunod. Mabuti na lang at agad na sinundan ang nasabing barko ng 2 American warship at ineskortan ito hanggang sa destinasyon nito sa Bahrain. Ayon sa Iran, illegal daw kasi at walang permit ang pagpasok ng mga nasabing barko sa kanilang teritoryo. Dahil sa mga ganitong insidente, nagbabala na ang Amerika sa lahat ng mga barkong dadaan sa Middle East na iwasang lumapit sa mga dagat na sakop ng Iran. Isang payo na naging dahilan naman ng biglaang pagsipa ng presyo ng langis sa merkado. Ayon sa Iran, wala naman daw silang balak na talunin ang Estados Unidos sa gera, pero nais nilang ipakita kung gaano kamahal ang makipaggera laban sa kanila. Isa sa mga ballistic missiles na posibleng gamitin ng Iran laban sa US ay ang Khorramshahr-4, ang pinaka-advanced na long-range ballistic missile ng IRGC, na kamakailan lang ay napabalitang idineploy na ng nasabing hukbo. Ang Khorramshahr-4 ay may range na tinatayang aabot sa 2,000 km at may payload na 1,500 kg na warhead. Hindi yan nalalayo sa iba pang mga ballistic missiles ng Iran na mayroon ding ganong katangian, gaya ng Sejil, Ghadar at Khaybar. Samantala, dumating din ang ilang mga barkong pandigma ng China sa Middle East at pumwesto ito sa Gulf of Oman. Isang Type 055 class destroyer ng China ang namataan sa nasabing dagat. Kasama nito ang mas maliit na Type 052D class destroyer
at ang Liaowang 1 na isang tracking at surveillance Chinese ship. Sa gitna ng pagdami ng mga barkong pandigma ng Amerika sa rehiyon, umuusbong tuloy ang mga haka-haka na naroon ang surveillance ship ng China para subaybayan ang galaw ng mga barkong ito at ng iba pang mga Western forces at ipasa ang intelligence sa Iran. Sa katunayan, noong February 10, naglabas ang China ng isang satellite footage kung saan ipinapakita ang isang bagong installed na THAAD anti-ballistic missile system ng US sa Muwafaq al-Salti Air Base sa Jordan. Kita din sa footage ng China ang isang command post at isang long-range multifunctional radar at 6 na missile launcher. Bukod sa satellite data at sa malawak na hanay ng sensor ng Liaowang 1, ang mga Type 055 destroyer ay may integrated dual-band radar system din na may kakayahang magsagawa ng mga advanced over-the-horizon tracking. Ang mga sensor na ito ay posibleng magbigay ng targeting data bilang suporta sa mga missiles, drones at sa air defense system ng Iran. Pero sagot ng China, bahagi lamang daw ito ng nalalapit na naval drill ng Russia, China at Iran sa Strait of Hormuz ngayong buwan ng Pebrero. Sa kabila ng mga maaanghang na palitan ng mga retorika at payabangan ng puwersa ng magkabilang panig, naniniwala naman ang ilang mga eksperto na nais pa rin ng Iran at ng US na magtapos ang lahat sa diplomasya. Malakas ang paniniwala ng mga ekspertong ito na ayaw din ng Iran na humarap sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, lalo na ngayon na hindi pa man lubos na nakakabawi ang bansa mula sa krisis na pinagdaanan nito mula noong gera laban sa Israel. Naniniwala din sila na ganun din ang US, lalo't alam ni Trump kung gaano kalaking pinsala sa buhay at ari-arian ang pwedeng maging kapalit kapag natuloy ang digmaan. Kaya naman sinusubukan ng magkabilang kampo na pigain ng husto ang diplomasya hanggang sa makakuha ng solusyon dito. Pero ayon sa mga eksperto, sinusubukan daw ng Israel na wasakin ang diplomasya sa pagitan ng US at Iran. Malaking banta kasi para sa Israel kapag nakabuo ng magandang usapan ang dalawang bansa. Malinaw ang goal ni Netanyahu, pahinain ng husto ang Iran at panatilihing dominating power ang Israel sa Middle East. Ito daw ang rason kung bakit nagtungo si Netanyahu noong Miyerkules sa White House habang may nagaganap na negosasyon. Gusto niyang gawin ang lahat para lang walang mangyari sa usaping ito. Hiniling ni Netanyahu kay Trump na puwersahin ang Iran sa mga kondisyon na alam naman niya na hindi nito maibibigay. At dahil alam ni Netanyahu na hindi papayag ang Iran dyan, isa lang ang tiyak na kahahantungan ng negosasyon: gera. Yan ang gusto ng Israel ayon sa mga eksperto. Sa katunayan, naglabas kamakailan lang ng banta ang Israel na kung hindi susunod ang Iran sa mga demand, sila na mismo ang aatake dito kahit wala ang Estados Unidos. Hindi katakataka yan dahil ang Iran at Israel ay mortal na magkaaway. Ayon sa mga opisyal sa Israel, meron naman daw silang kalayaan na umaksyon kahit wala ang Estados Unidos. Bukod dyan, hindi din daw nila pwedeng pabayaan na manatiling banta na lang ang Iran sa kanilang eksistensya habang buhay. Ayon pa sa isang Israeli official, ang sitwasyon daw ngayon ang pinakamagandang oportunidad para wasakin ang mga armas ng Iran. Kung matatandaan, isang kakilakilabot na banta ang ipinahiwatig ng Iran laban sa Israel. Pauulanan daw nila ng ballistic missiles ang pinakasentro ng Israel. Sa katunayan, isang malaking billboard ng mapa ng Israel ang idinikit ng rehimen sa Palestine Square sa Tehran. Ipinapakita sa mapa ang Central Israel na binubuo ng mga lungsod ng Tel Aviv, Jaffa, Herzliya, Ramat Gan at Bnei Brak. Sa itaas ng mapa ay may nakasulat na, "Kayo ang nagsimula nito, tatapusin namin." Banta ng Iran, ito ang mga lugar sa Israel na papaulanan nila ng missile pag nagkataon. Sa kabila ng umiinit na tensyon, may mga bansa naman sa rehiyon gaya ng Oman, Egypt, Turkey, Saudi Arabia at Qatar na pilit na ginagawa ang lahat para maiwasan ang gera hanggat maaari. Ayon sa mga eksperto, posible pa rin daw ang diplomasya kung patuloy na magiging maingat sa pakikipag-usap ang mga bansa sa rehiyon. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video
lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.